All right. Hello, everybody. Um, I'm Carla Corazon Ebalo, and I am a psychology student. And now, what I'm trying to do is to review myself for the upcoming oral exam that I will be taking tomorrow for social psychology. So I have here 30 items about our discussions on social psychology in the previous lessons that we had. So let us proceed. Number 1, pumili ng dalawang perspektibo ukol sa social behavior ng tao, ipaliwanag at bigyan pareho ng halimbawa. So, ang dalawang napili kong perspektibo regarding social behavior ay yung symbolic interactionism at yung evolutionary perspective. Unahin natin yung symbolic interactionism. So according sa symbolic interactionism, as we socially interact with other people daw, via language, we attach subjective meanings to objects, events, or behaviors. Na-acquire daw natin yung interpretation na ito through consensus or kasunduan or our role-taking ability, pakiramdam, our sense of empathy. Our social behaviors are derived from our definition of the situation. For example, may couple or magkasintahan na palaging nagbibigay ng mga regalo sa isa't isa kapag may social occasion sa kanilang buhay. Based on symbolic interactionism, maaaring noong nasa getting to know stage pa lang sila, nababanggit na nila sa isa't isa na giving and receiving gifts ang kanilang love language. That's why they make each other feel loved and happy through gifts. Kasi pwedeng napagkasunduan na nila ito or malakas ang pakiramdam nila na lubos na matutuwa ang bawat isa kapag may regalo tuwing may special occasion. Let us proceed naman sa pangalawa, which is evolutionary perspective. Based sa perspective na ito, maaaring naipamana raw sa atin ng ating ancestors ang tendency to behave in certain ways in our society. Nakatulong daw ito ng malaki sa ating ancestors para mag-survive at mag-reproduce noon, kaya hanggang ngayon ay ginagawa pa rin natin kahit na hindi na siya applicable or beneficial sa modern times. Halimbawa, children being most emotionally dependent on their mother figures in the family can be traced back during the ancient times when mothers stayed at home and provided emotional care for their children. That's why, ngayon na talamak ang pag-abroad ng mga ina para makapag-provide financially sa pamilya, maraming mga anak ang lubos na nangungulila o nagtatampo sa kanilang mga ina na kung ikukumpara kapag ang mga tatay ang lumalayo para magtrabaho, ay wala namang masyadong problemang iniindang mga anak. Number 2. Second question. Kung ang isang tao ay magpupursige na magpakadalubhasa sa social psychology, ano-anong mga trabaho ang pwede niyang asahan, magbigay ng dalawa at ipaliwanag pareho? So, ang napili ko ay ang pagiging researcher at professor. Sa pagiging researcher, mas maganda kasi kung may enthusiasm at competence ang isang social psychology sa larangan ng pananaliksik dahil kinakailangan makakuha ng empirical data na magpapaliwanag sa social behaviors at also magpre-predict sa possible causes ng mga ito. Hindi lang ito ginagawa upang madagdagan ng body of knowledge, but research studies will contribute a lot sa pagbibigay solusyon sa mga panlipunang problema na kinakaharap natin sa kasalukuyan. At of course, pagdudulot ng social harmony sa mga relasyon natin. Number 2, professor. Mahalaga rin na maibahagi ang mga kinalabasan ng mga pag-aaral sa susunod na henerasyon upang magkaroon ng kapakinabangan sa kanila. Kalimitan na ang mga profesor ay inclined din sa pananaliksik. Number 3 question, guys. Ipaliwanag ang group-to-group interaction at magbigay ng halimbawa.
Ang group-to-group interaction ay ang proseso ng pagdudulot ng pagbabago sa decision-making, sistema, o kagawian ng isang grupo sa kabilang grupo or vice versa. Kung napanood nyo na ang Four Sisters and the Wedding, may dalawang pamilya doon na pag-iisahin ng isang kasalan, ang Salazar family at ang Bayag family. Si CJ ng Salazar family ay gustong pakasalan ang only daughter ng Bayag family na si Princess. Noong nagpunta ang Salazar family sa mansion ng Bayag family, natuklasan lang sa Salazar family na mayayabang at matapobre ang mga magulang na papakasalan ng kanilang bunso. So nagdulot ito upang humanap ang Salazar sisters ng paraan upang hindi matuloy ang kasalan kahit na lubos na nagmamahala naman talaga si CJ at si Princess. Number 4, i-discuss ang kahulugan ng socialization at sabihin ang gampanin nito sa lipunan. Ang socialization ay proseso ng pagpapalaki o pagtuturo sa mga tao na umayon sa social norms at customs na meron sa lipunan with the goal na makapag-function sila properly dito. Of course, in return, this process may develop a cohesive society wherein chaos are sufficiently handled and social ills are reasonably prevented. Number 5, question. Ipaliwanag ang perspektiba ni Cooley sa socialization. Magbigay ng halimbawa. So kay Cooley po yung looking glass self. According sa kanya, nabubuo natin ang ating pagkatao through the reactions and feedbacks of other people towards us. His famous line is that we are who we think other people think about us. For example, Alex Gonzaga. Alex Gonzaga experienced living in the shadow of her elder sister, Toni Gonzaga, a celebrity. Her parents were more interested with Toni's accomplishments than Alex's daily experiences. So kapag nagkikwento, kunwari si Alex Gonzaga, at nagkikwento rin itong si Toni Gonzaga, mas pinapakinggan ng mga magulang nila si Toni Gonzaga. Like, thinking na parang hindi naman masyadong mahalaga yung i-share ni Alex. So focus muna tayo kay Toni. So that's why her self-worth was at the lowest. Thus, her identity became a blur to her. When Alex entered show business, her audience noticed na parang ginagaya niya lang yung sister niya na maybe So maybe it's because of the belief that she would be of importance sa parents or other people when she acquired experiences and accomplished things na katulad sa ate Toni niya. Number 6, ipaliwanag ang perspektiba ni Locke sa socialization. Magbigay ng halimbawa. Tabula rasa. Well, kilala naman nating lahat si John Locke. Tabula rasa, sabi niya, we are all an empty slate. Bago tayo ipanganak. Naniniwala si Locke na lahat ng behavior, beliefs, and dispositions ng isang tao ay resulta ng mga karanasan niya na na-absorb through senses and reflection. Sorry for the misspelled word. Ayon sa kanya, those experiences na bumubuo sa pagkatao ng isang tao ay dulot ng socialization process na nasa society. For example, I have a dream to become a professional theater or film actress. If Locke will explain why is that, he will probably mention that my theater acting experiences during junior high school, my film acting experiences during senior high school, the positive feedbacks of my teachers and classmates on my acting skills, and my intentional exposure to inspirational people with the same enthusiasm for acting have caused me to develop a deep passion for acting. So guys, ayan fun fact about me. Number 7, ipaliwanag ang perspektiba ni Mead sa socialization. Magbigay ng halimbawa. So sa kanya yung symbolic interactionism, kagaya ng sagot ko sa number 1. So Mead defines socialization as the immersion of an individual on the social environment
exchanging thoughts and ideas with people having various backgrounds and stories. This enables us to develop the role-taking ability in which gives us insights and the awareness of the intentions of others on their action. Our insights will guide us in behaving in the society and make us who we become. So, wait a minute. Okay. So, ang example nito ay kapag ang isang tao ay napafeel sa kanya ng mga tao sa paligid niya na ginagamit lang siya for their personal agenda, na hindi naman talaga nakikipagkaibigan yung mga tao sa kanya dahil merong malinis na intention na talagang gustong makipagkaibigan sa kanya. Pag na-feel niya yon, ang tendency niya is to become that way then sa ibang tao. So, instead of making friends, he's meeting people for his or her personal agenda. So, parang kung ano yung na-communicate sa'yo ng ibang tao sa paligid mo, that's how you create yourself in the long run. So, number 8, proceed tayo. Ipaliwanag ang pagkakaiba ng material and non-material culture at magbigay ng halimbawa sa parehong klase ng kultura. Material culture. Ito ay tumutukoy sa physical or tangible properties na ginagamit ng isang grupo sa kanilang pang-araw-araw na gawain o pamumuhay. Halimbawa ay tabo at timba na ginagamit nating mga Pilipino sa paliligo. Bihira sa mga ordinaryong Pilipino ang paggamit ng shower o bathtub. Alam mo yan. So, madalas nga ay nadadala pa ng OFWs ang ganitong kultura sa ibang bansa. Non-material culture naman, tumutukoy ito sa abstract or intangible ideas, attitudes, beliefs na mayroon sa isang lipunan. Halimbawa ay ang pag-aalaga at pagpapatira ng mga Pilipino sa kanilang mga magulang kahit may mga sariling pamilya na sila. Ito ay dahil sa paniniwala nila na kailangan nilang suklian ang mga mabubuting ginawa ng kanilang mga magulang noong nakaraan bilang tayo ay may utang na loob sa kanila dahil pinalaki, pinakain at pinag-aral nila tayo. Kaya kinukupkup natin sila, hindi tulad sa ibang bansa na usong-uso yung paglalagay or paglalagak ng mga matatanda sa home for the aged and such. Number 9, ilarawan ang pagkakaiba ng Eastern at Western people pagdating sa pagpapamalas ng pro-social behavior. Bakit may ganitong pagkakaiba? So guys, pareho namang nagpapamalas ang Eastern at Western people ng pro-social behaviors in varying degrees nga lang. Pero, itong mga pro-social behaviors katulad ng sharing, caring, pagtulong, at pagiging polite ay mas naipamamalas ng Eastern people dahil sa pagpapalaki ng Asian mothers. Wherein, ine-emphasize talaga yung ganitong pag-uugali kahit sa loob ng bahay pa lang. So, nandyan yung hating kapatid, bantayan mo at talagaan mo yung kapatid mo. Tulungan mo yung kapatid mo sa assignments. O kaya naman, kapag may social gathering or family gathering, pag dumarating na yung mga tita, tito, mga lola at lolo, magmano kayo? Nung sinabi ko sa'yo, magpo at opo ka, di ba? Di ba? Yung mga ganun. Samantala naman, mas pinapahalagahan at naituturo ang personal accountability, which is considered individualistic unlike the collectivist mindset of Eastern people. So, yung personal accountability daw, ito daw yung parang pagiging responsible mo sa sarili mong decisions, sa sarili mong action. So, since ganun yung mindset mo, dapat ganun din yung mindset ng ibang tao, ng nasa paligid mo. So, sa ibang bansa daw, atake daw sa ego nila kapag
nag-offer ka ng tulong kahit hindi naman nila hinihingi. Kasi parang pinapakita nito na mahina sila, ganyan. So kapag ka napunta ka sa Western countries, huwag ka basta-basta mag-o-offer ng tulong sa kanila. Kapag halimbawa may nakita kang natalisod or nahulugan ng halimbawa may buhat-buhat na mabibigat, huwag ka basta-basta mag-offer. Hihintayin mo na lang na hingin nila yung tulong mo sa iyo. Ayan. So, number 10. Ilarawan ng pananaw ng mga taga-silangan at kanluran ukol sa pagiging socially passive. Sabihin ang rason sa nasabing pagkakaiba. Sa West, kapag socially passive o mahiyain, hindi ka pasalita, hindi ka masalita pala. Ang isang tao, pagpapakita ito ng incompetence or lack of intelligence, while sa East, senyales ito ng malalim na pag-iisip ng isang tao, kalmado at untroubled siya sa sitwasyon. Ganito ang paniniwala sa East kasi most Asian territories like China, Japan, and Korea are exposed to philosophies such as Confucianism, Buddhism, Taoism, which promote the manifestation of such dispositions. So, ayan alam nyo na dito sa Pilipinas, kapag tahimik ang isang tao, nasa loob ang kulo. Maraming alam to. Or malalim ang iniisip nito. Charot. Number 11. Ilarawan ng pananaw ng mga taga-silangan at kanluran ukol sa pagiging aggressive. Sabihin ang rason sa nasabing pagkakaiba. Napatunayan na mellower kung magpakita ng aggression ng Eastern people kaysa Western people, such as pagpaparinig, ganyan lang, pang-iirap, pakikipagplastikan at pagchichismis, minsan lang magpang-abot ng mga magkakaaway. At saka madalas pa mga kalalakihan. Pero mostly, mellow lang sila magpakita ng aggression or feelings of anger nila towards another person. Dahil mas pinahalagahan nila natin pala bilang mga Asian people, bilang mga Pilipino, ang smooth interpersonal relations natin sa ibang tao kaysa maging direkta at totoo sa ating pagkakaroon ng galit. So parang ang pangit pala ng composition ko ng sentence doon. Pero naiintindihan niyo naman, di ba? So number 12, ipaliwanag ang konsepto ng conformity. Conformity is an adjustment or a change in beliefs and behavior based on what we see or imagine the majority is doing. So go with the flow ka. Kapag nakikita or naiisip natin na karamihan ng tao ay ginagawa ang isang bagay, nagkakaroon ng real or imagined pressure internally na nagdudulot ng internal distress sa atin na ang tanging makakaapula lang ay kung gagaya tayo or mag-go with the flow tayo. Number 13, ipaliwanag ang rason sa conformity ayon kay Erich Fromm. Ayon kay Fromm, ayaw nating nagiging responsible sa ating mga sariling desisyon at aksyon. Kaya naman we tend to conform to the majority in order to lessen the burden we are to put on our shoulders when something goes wrong on the path we have chosen. So, isang magandang example nito is kapag 15 minutes late na si professor, di ba meron tayong parang rule sa school na kapag ganito nangyari, hindi na itutuloy yung klase. Pero meron pa ring agam-agam syempre sa mga students na, ay baka naman na-late lang ng kaunti si ma'am. Pero kayo, kunwari, kayong magkakabarkada or kayong magkakaklase, nagdesisyon ang karamihan na, uy, wag na nating hintayin si ma'am, late na naman ng 15 minutes. So, tara na, sibat na tayo, guys. So, ikaw, kahit na halimbawa, magigilty ka or ayaw mo naman iwan sa ere si ma'am, makikisunod ka pa rin sa mga kaklase mo. Kasi marami sila isa ka lang Kapag hindi ka sumunod sa kanila, mag-isa kang magkaklase. So, na lang. So, kapag dumating si ma'am at wala kayo sa room, sino sisisihin mo? Syempre, magaan na para sa'yo kasi hindi ikaw yung nagdesisyon. Sumunod ka lang dun sa nagdesisyon. So, that's the conformity
That's the reason why we conform according to Eric Fromm. So, yon. Number 14. Ipaliwanag ang konsepto ng compliance at dinudulot nito sa isang tao kapag laging ganito ang pagharap sa iba't ibang social pressures. Ang compliance ay isang uri ng conformity na ipinapakita ng isang tao kapag may direct or indirect demand sa kanya ang ibang tao o grupo ng tao na hindi naman niya trip or gusto. So, kaya naman kadalasang labag sa kalooban ng paggawa ng pabor. Dahil dito, hindi nagpapamalas ng effort or enthusiasm sa paggawa ng pabor na kadalasang nagdudulot ng poor performance or not so good outcome. Ayun, yung pala yung compliance. So, alam nyo na, pagka may pinagawa si teacher na kay haba-habang activity, ganyan, bukas na pinapapasa, comply ka na lang. Kahit labag sa kalooban mo, nakasalalay dun yung grade mo. Number 15, magbigay ng senaryo na nagpapamalas ng normative and informational social influence. Normative social influence. May mga bagong kaklase ka na naging kagrupo mo sa isang group project na nabigyan ng mataas na marka. So, happy-happy. Bilang ikaw ang itinuturing na group leader, inaya ka nila na mag-celebrate sa labas. Sa celebration nyo, umorder ng alcoholic drinks. Sorry, magmumoni sila ang mga kagrupo mo. Dahil ayaw mo maramdaman na ma-OP, ayaw mo ma-out of place, gumaya ka na rin para hindi matawag na killjoy or hindi mo ma-feel ang sense of, hindi mo, ma-feel mo na belong ka sa sitwasyon na yun or sa grupo na yun. So that's normative. While informational, social influence, informational from the word information, napanood mo sa TV na 99% kang makakaiwas sa virus kapag sinamahan mo pa ng face shield ang pagsusuot ng face mask at pagdistansya ng 1 metro sa mga tao. Kaya naman, every time na ikaw ay namamalengke, ay gumagamit ka ng face shield, katulad ng mga taong napapanood mo sa TV news at katulad din syempre ng payo ng eksperto. Kanyan. So, 16, ipaliwanag ang 2 dahilan bakit nagre-resist ang tao sa conformity. Ayan, may 2 dahilan. Psychological reactance theory at need for uniqueness. Explain natin yung una. Sinasabi ng theory na ito na nagre-resist ang tao sa pag-conform kapag nakikita at nararamdaman nila na direkta nitong ipinagkakait ang kalayaan o karapatan nila sa pagpili o pagkilos. So, may tinatawag din vicarious reactance. Kahit hindi ka naman direkta na kahit hindi ka naman direktang pinagkakaitan ng kalayaan o karapatan, basta nararamdaman mo yung unfairness na dinaranas ng isang grupo ng tao due to social norms na pinaniniwalaan ng karamihan, kaya ka makikiba ka or tataliwas ka doon. Need for uniqueness. Lahat ng tao ay may desire to be different in varying degrees. Ang desire na ito ang nagdadrive sa tao na tumaliwas sa karamihan upang maging kakaiba sa lahat. Depende sa pagpapalaki or exposure ng tao sa need for uniqueness. May mga pamilya na kakaiba talaga, meron din namang sumusunod lang sa agos ng karamihan para hindi masyadong mapansin. So, ang pagpapakita natin ng need for uniqueness ay based sa pagpapalaki sa atin or based sa kinamulatan natin or kinagisnan natin. Number 17, ipaliwanag ang resulta ng Milgram studies. Mabigat to. Sana hindi mapunta sa akin to. Pero sa experiment ni Milgram, napilitan ang lahat ng 40 participants na bigyan ng electric shocks hanggang 300 volts ang inaakalang fellow participants nila. Kasi guys, dito sa Milgram studies, tawag dito, merong 40 participants, tas meron din silang fake participants na yung real participants, sila yung
maging teacher na magbibigay ng electric shock sa students, which is, umaarte lang naman. So then, yung teacher, meron siyang katabi na experimenter. So, every time na, halimbawa, magbibigay ng mataas na volt or electric shock yung teacher sa student na umaarte lang, tapos yung student talaga umaarte na nahirapan, nasasaktan, tapos sisigaw pa siya na, I quit na po, I mean, may heart attack po ako, di ba? Sabi ko sa inyo, ganyan-ganyan. So, syempre, dapat mag-trigger yon sa teacher na ipatigil na yung experiment. However, yung experimenter, ang tanging sasabihin lang niya sa teacher ay, the experiment requires you to proceed, ganyan-ganyan. You have no other choice. So, syempre, may figure of authority tsaka academic authority na mag-uutos sa'yo. So, ayun ang kinalabasan. 40 participants, real participants, nagbigay sila ng electric shocks hanggang 300 volts. Isipin mo yung range ng volts ay 15 to 450. So, nakarating sila sa 300 volts. What's more shocking ay 65% of the participants continued giving electric shocks to another person up to 450 volts. So hanggang sa pinakamataas na level ng volts, sinunod nila yung academic authority. Ay, kahit na alam nila at nakikita nilang nasasaktan at nahihirapan na yung student or yung umaating student. So we can see in this result na a person is capable of horrific things when they are commanded by a certain figure which they see as an authority. Grabe yung resulta ng studies na yun, no? Sabihin ang dalawang aspeto na kinakailangang present sa isang authority figure para tunay na maging malakas ang kakayanan na makapagpasunod. Ipaliwanag pareho. So, dalawa yan. Prestige and presence. So, I'd like to believe na prestige is somewhat similar sa principle of authority ni Cialdini, which refers to the credibility and mastery of a person to effectively persuade someone. So, naniniwala din ako na para ikaw ay maging effective leader, kailangan mo maging effective persuader. Mas mapapasunod mo ang mga tao kapag nakikita nila na you have the qualifications to be in a commanding position. So, presence naman, kapag may pinapagawa ang teacher na group activity sa klase, mas sinusunod siya ng mga estudyante kapag nananatili siya sa loob ng room kaysa kapag umaalis yung teacher ng classroom. Dahil ang mindset nila ay hindi naman nakikita ni ma'am or sir, so hindi na lang ako tutulong, bayaan ko na yung mga groupmates ko. Kapag naman present si ma'am at nanatili siya sa room, ang mindset natin, ay, nandyan si ma'am, si sir, kailangan ko magpabibo. So, mas susundin mo yung instruction and command sa'yo ng teacher mo. So, pumili ng isa sa mga factors na number 19. Pumili ng isa sa mga factors na nagdudulot sa tao na sumunod sa authority kahit mali. Ipaliwanag ang napili. So, ang napili ko, may lamok kasi. So, ang napili ko ay socialization. Ito ay ang pagpapalaki sa loob ng tahanan. At naniniwala ako na ito ang pangunahing pundasyon ng isang tao sa pagkakaroon ng tamang values at mabuting pakikitungo sa ibang tao. Kung ang naituturo lang sa bata habang lumalaki ay ang pagsunod sa figure of authority para mapabuti, more likely magiging obedient sa authority without questioning its motives and intentions and without questioning yung kamalian dun sa inuutos niya. So, kaya kailangang itinuturo rin sa mga bata ang pagiging critical sa pagsunod upang maiwasan ng bulag na pagsunod na malimit humahantong sa violence or human rights violations. So, yan. Napatunayan natin yan sa noong martial law. Diba? Ang ating kapulisan at ang ating mga kasundaluhan ay malakas ang paniniwala kay Marcos noon.
That's why humantong sa human rights violation. Kagimbal-gimbal na human rights violation, pagpatay, pagtutorture and all. So, hindi siguro sila napalaki ng maayos ng mga magulang nila kaya ganun. So, anyways, number 22. Number 20. Sorry. 22 na kasi ako this year. Charot, eme. Ipaliwanag ang filosofiya ni Confucius ukol sa obedience. Ayon kay Confucius or Confucius, ang pagsunod ng mga tao ay isang political obligation para magkaroon ng social harmony na isang magandang bagay. However, kinakailangan din na mayroong benevolence ang isang figure of authority na naghahangad ng kabutihan para sa kapwa. Sa ganitong setup, panalong mga mamamayan at mananatili sa kapangyarihan ang pinuno dahil sa kanyang integrity at humility. So, future leaders of this country, focus kayo sa integrity at humility, pati sa benevolence. Ha? Huwag kayo yung pansariling agenda, pansariling interest lang, ha? Okay, number 21. Ipaliwanag ang pagkakaiba ng compliance at obedience. Ang compliance ay pag-conform sa isang direct or indirect request o demand ng isang figure of authority or hindi, kahit labag ito sa kalooban ng tao. Ang obedience naman ay pagtalima sa instruction or command ng isang lubos na nirerespeto at pinaniniwalaan na authority figure na kadalasang humahantong sa bulag na pagsunod, kaya't walang pagkabahala sa negative consequences nito sa ibang tao. So, number 22, ano ang naging dulot ng eksperimento ni Milgram? So, naikwento ko na sa inyo yung gist ng experiment ni Milgram. Ito ay yung naging epekto niya or naging implication niya. Dahil sa unethical na paggamit ng deception ni Milgram, kasi di ba may kasabwat, sa kanyang experiment at violation ng human rights ng mga participants na nakaranas ng psychological distress during the experiment pala. Mas pinaigting at pinahigpit pa ang guidelines at procedures in experiment to protect research participants. Bukod pa dito, nagkaroon din ng debate ukol sa nature ng mga tao na mag-submit sa isang authority figure at maging instruments ng violence and human rights violations dahil lang sa pagsunod. So maraming humanists at critics ng Milgram experiment ang nagsabi na kapag nireplicate ito sa kasalukuyang panahon, malabong ganyan pa rin ang magiging resulta dahil na-improve na ang mga tao ngayon. Nag-improve na ang mga tao ngayon. Ngunit, nung nireplicate ay parehong-pareho pa rin ang kinalabasan. Sa bandang huli, ang pag-aaral ni na Bocchiaro and Zimbardo 2010, na kapag na-expose at naipamulat ang mga tao sa values such as compassion, ethics, and discretion on situations, ay nagkakaroon sila ng strong ability to refuse to succumb to an unreasonable and authoritarian leader. So guys, alam na natin ang antidote. Compassion, ethics, and discretion on situations. We need to be critical. So, ayon kay Barg at Chartrand, 1999, bakit natin gusto mag-conform? Ayon sa kanila, gusto natin mag-conform dahil gusto nating i-maintain ang smooth interpersonal relations natin in our society. Dahil hassle kapag at hindi maganda sa pakiramdam kapag nag-go against the flow tayo, di ba? Pero may advantage and disadvantage. Siguro ito yung internal advantage na, alam mo yun, you feel comfortable kapag nagko-conform ka. Kasi kapag nagdi-deviate ka sa social norms o sa status quo, hassle talaga. Pero we need to challenge that status quo talaga. That's an important thing. So 24, ipaliwanag ang resulta ng eksperimento ni Ash. So si Ash, experiment niya is about conformity.
So, gumamit din siya ng deception, guys. Isa lang talaga yung real participant, pero marami silang akala nung totoong participant na lahat sila toong participant. So, yung ibang grupo pala niya, nagsisinungaling lang or yon. So, sa experiment ni Ash, ang kinalabasan nito ay 76% ng kanyang participants ay nag-conform sa group pressure by indicating the incorrect line. Kasi meron question sa kanila ganito. A, B, C. A, ang tawag dito, basta may size siya na katulad nung letter C, kunwari, ganyan. Tapos mas mahaba yung letter B. So, tinanong sila kung alin yung magkatulad. AB, AC, or BC. So, yung naunang sumagot, syempre, yung mga kasabwat. Sinagot nila yung maling sagot. So, halimbawa, alin yung same line as A? Sinabi nila letter B, which is mali naman. Sisinungaling lang sila. Pero, nung nakita, yung real participant, nahuli siya, yung time na niyang sumagot, ang sinagot din niya is yung letter B. So, nag-conform siya. 76% ng participant nag-conform sa group pressure. So, tinawag itong the Ash effect, and ito yung phenomena na kung saan willing makiayon ng mga tao sa karamihan kahit na may mali or hindi maganda sa kanilang ginagawa. So, dito siguro, maganda example nito is peer pressure. Halimbawa ay nagkaroon ka ng mga kabarkada nung high school ka. Naninigarilyo silang lahat. Sabi nila, smoking is cool. Ayan, smoking is cool. So, ikaw, since na-expose ka sa kanila, sa kanilang values and all, naengganyo ka na rin na gumamit ng sigarilyo kasi may pressure from the group na feeling nila tama yun, feeling nila cool sila kapag ka naninigarilyo, despite the fact na masama sa kalusugan natin. So, ayun. Di ba nga, sa mga box ng sigarilyo, nakalagay doon, nakakamatay, ganyan, pampaikli ng buhay. Maraming nakalagay doon na iba't ibang sakit na pwede mong makuha kapag ka, chain smoker ka or naninigarilyo ka in a regular basis. So, number 25. Ipaliwanag ang naging reaksyon ni Ash sa kinalabasan ng kanyang pag-aaral. So, ayan na, may background na kayo. So, syempre, kinestyon ni Ash ang education and value system na nag-guide ng ating manners and conduct. Dahil based sa results ng experiment niya, nagawang tawagin ng mga educated young people. Take note yung ginamit niyang participants sa experiment, mga kabataan na nag-aaral. They are not, basta edukado sila. And somehow, meron silang magandang kinagisnan or kinamulatan. So, they are willing to call black white due to group pressure. So, yun yung masaklap. Number 26, pumili ng isa sa mga key influences to conform at gawing ipaliwanag. So, ang napili ko ay presence of another dissenter. Sabi nga sa Psychopil, sa Psikolohiyang Pilipino, ang lakas ng loob ng isa ay lakas ng loob ng lahat. Sa isang sitwasyon kung saan lahat ay sumusunod lang sa agos, mas madaling mag-resist sa conformity kung may kasama kang tataliwas dahil binibigyan ka nito ng kumpiyansa na piliin kung ano ang sa tingin mo ay tama at gusto mo talaga. Number 27, ipaliwanag ang pananaw ni Adolf Hitler ukol sa propaganda. Hindi propaganda. Joke. Upang maging effective ang propaganda ayon kay Hitler, kinakailangan nalilimitahan ito sa ilang puntos lamang. At madaling nauunawaan ng mga ito ng mga ordinaryong mamamayan or common tao sa lipunan. Dahil kapag masyadong pang-intelektual at maraming sinasabi ang iyong propaganda, majority will lose its interest and choose to disregard it na lang. Tama naman, diba? Pero si Adolf Hitler pa rin yun. Pero may point naman siya.
Diyan lang. Pero sa kanyang way of pamumuno noon, which is this dictatorship, ay hindi siya tumama doon. Okay, next. Anyways, ipaliwanag ang pananaw ni Winston Churchill ukol sa mga fanatic. Ay na, fangirls. Char. Ayon kay Churchill, a fanatic is someone who can't change his mind and won't change the subject. Ibig sabihin ng fanatic ay nagpapakita ng excessive enthusiasm at intense and critical devotion towards something or someone na nagdudulot para kalabanin niya ang kahit na sinong mag-comment negatively or critically sa object of devotion niya. So, alam niyo na, alam kong may naiisip na kayo, pero dedepensahan niya ito kahit na magkamatayan pa. So, ayan na, nabigyan ko na kayo ng idea, explanation, kung bakit gano'n ang pro-dudes. Anyways, just kidding. Ay, hindi pala. That's real. Char. So, number 29. Pumili ng 3 sa 6 principle of persuasion ni Cialdini at gawing ipaliwanag. So, to persuade effectively, kailangan makuha mo hindi lang ang kiliti ng listeners mo, kundi ang tiwala nila. Sa tingin ko, ang 3 napili kong principles ni Cialdini ang malaking factors para magawa mo ito. Let's have an encompassing instance to discuss through this principles. So, example natin, ang mindset nyo na, example natin ay religious leaders convincing church attendees to convert into their religion. So, kailangan may authority, social proof, and consistency ka. Authority, mahalaga, syempre, na magpakita ka ng credentials para maging isang pastor, pari, or religious leader ka ng isang religion. It can be your master's degree in theology and such. So, social proof naman, every church service, mag-ask ka sa mga miyembro ng religion mo na magbigay ng kanilang testimony kung paano nabago at napaganda ng religion mo ang buhay nila. So, in that way, di ba, ko-convince mo sila. Kapag mas maraming evidence, mas maraming proof, mas maraming testimonies, the better. Pero syempre, wag tayo dun sa false testimonies. Wag tayo doon. Okay? So, consistency. Syempre, kailangan din na you walk your talk. Kapag ka nagpipreach ka, you need to practice it. Kapag ang mga itinuturo mo sa church ay hindi naman nakikita sa'yo ng mga uma-attend, malabong makumbinsi mo sila na mag-convert. So, that's it. Last but not the least question. Komprehensibong ipaliwanag ang pagkakaiba ng central at peripheral route of persuasion. So, central route to persuasion, cerebral ito in nature kasi ginagamitan ito ng strong argumentation to convince people. So, may data ka, may factual presentations ka. So, here's my argument. Worthwhile yan. Since medyo marami at mabigat i-process yung info, hindi lahat nagiging interesado kapag ito yung gamit mo. Ang target audience mo dapat ay yung motivated at analytical at syempre, willing ma-expose sa data and factual presentations. Fortunately, kapag na-persuade mo ang isang tao using this route, lasting naman yung change in attitude, kaya push! So, next one is peripheral route to persuasion. This is indirect in nature kasi ginagamitan ito ng cues outside of message, such as attractiveness of the persuader, emotionality of cues, etc., etc. Mas maraming taong nakukuha ang atensyon ng paggamit nito, lalo na ang mga unmotivated and non-analytical or mas pinapaira lang emosyon sa pagtangkilik. Unfortunately, temporary lang ang attitude change kapag na-persuade gamit ang route na ito. One example na naisip ko dito is sa mga trapo, bakit ba nanalo si Bong Revilla as senator? Ano ba yung kanyang ginamit na route to persuasion? And that is peripheral. Diba, kinuha niya yung kiliti ng mga mamayan. Diba, ang target audience niya talaga is yung common tao. The majority of the Filipinos na pagod galing trabaho, tapos binuksan lang yung TV, tapos napanood, ay natuwa, ay nakakatuwa yung senador na to, ito na lang yung boto ko. Pero, hindi lasting yung attitude change. Kapag ka nakitaan nila na
na may mali dun sa binoto nila. Well, nahuli na ang lahat kasi binoto nyo na, nanalo na. Pero I'm not bitter. I'm not bitter. Pero yon. So, isang magandang instance din na pinapakitaan ng dalawang route to persuasion na ito, both nagamit, is si Vico Soto sa kanyang pangangampanya para talunin ang political dynasty sa Pasig. Kasi 'di ba, Eusebio ang naghahari at namumuno sa Pasig for how many years? And itong si Vico, sa tingin niya na right timing na para kalabanin ang mga Eusebio. So naghain siya ng Big 5 or Big V na Roman numeral number. Basta yun. Big V na nag-include ng mga priorities niya kapag siya ang naupo bilang Pasig City Mayor. And of course, the peripheral route to persuasion na ginamit niya, feeling ko given ang tawag dito, hindi to intentional. Talagang ipinanganak lang siyang gwapo. Ayun lang naman. So guys, those are the 30 items na pagbubunutan namin sa oral exam. So isa lang po ang sasagutin ko dyan. At I'm happy naman na nagkaroon ako ng time to review today. So ayun, I hope you have learned something new in this video. And hindi ko na kayo i-ask to like, subscribe kasi hindi naman ako pala upload, talagang once in a blue moon lang. Kapag napagtripan lang. So, that's all for today. Thank you for listening. And I hope nga marami kayong natutunan kahit na sobrang simplistic lang ng aking manner of delivery. So, tsaka binasa ko lang siya. Pero, I assure you na all these words, talagang ako nag-type niyan, ako nag-isip the examples. I'm proud na talagang ako yung nag-isip. Original siya. So, ayun. Thank you very much. And have a great day.